Where are the funds? Flood keep rising, lives swept away. Yet flood control funds vanish each day. Maharlika funds, PhilHealth, Pag-ibig too. All for the people, but stolen from you. They promise us rice at 20 a kilo. But hunger still strikes from Luzon to Mindanao. Gold bars were sold, but the poor stayed poor. Where did the wealth go? What was it for? We work, we pay, we trust, we bleed. But leaders betray with insatiable greed. Our money, our future, they squandered, they hide. So rise, Filipino, demand what is ours. Expose their corruption, unmask their scars. Funds for the people, not pockets of few. Justice and truth will keep fighting for you. So, but tama pa rin kayo in the sense na wag nating kalimutan yung mga existing na issues na siniswerte yata masyado ang Marcos administration, gusto nila na babaon sa limot. Okay? Halimbawa, when was the last time we posted hair follicle blood test? Sinasagot ba nila yon? Ano lang ang sinagot ni BBM noon? I won't even dignify that. Partida, si Presidente Duterte pa yung nagsabi nun, I'm not going to dignify that. Oo, pero sir, wala ka naman palang kailangan ikatakot. So, hindi naman labag sa iyong constitutional right. Ikaw na rin nagsabi, I won't dignify. Ibig sabihin, you're denying that it is true that you are using any illicit substance. And yes, we believe you. Pero for the purpose of encouraging other government officials to be transparent about their health conditions, then particularly dyan sa paggamit ng droga, lalong-lalo na because it has criminal implications, di ba, it would be nice or it would be good for the president to set the example. So hanggang ngayon, wala pa rin siyang dinidignify at hindi pa rin siya nagpapadrug test. Hair follicle blood test po sana, Mr. President. Ano ba? PhilHealth, kamusta na? Hanggang ngayon, hindi sinasagot ng sinagot naman nila pero walang resolusyon. To the point na demanda na sila tungkol dito sa pag-transfer ng pondo ng PhilHealth back to Treasury so that so that yung mga tiwaling opisyales can get their hands on it through the unprogrammed funds. So, ano na nangyari? Sumasagot ba ang administrasyon? Wala. Ay, sus! Grabe. I would like to hold up some of the trolls as bad examples that you should not emulate. So, dito sa background, we have somebody with a raised fist, which is the universal symbol for resistance. Sabi nung isang troll, hala, communist background. Anong nakalagay dun sa t-shirt ng alleged communist background? Free Duterte. Ay, kadiri. Yon, balik na tayo. I thank you kay Lexcam. So, sabi ni ano ba yan, ang daming issues na hindi nasasagot ng admin, compounded na. Totoo yan. So, let's start with that. Yun nga, hair follicle drug test. Number 2, PhilHealth. Anong petsa na? Umabot na sa punto, nagbabakbaka na sa Korte Suprema, hindi naman ano yung sinasagot ng administrasyon? Ano nila? May excess funds kasi ang PhilHealth. By its nature, PhilHealth should not have excess funds. Kung may extra dyan, ilagay ninyo dun sa general fund, sa pondo para for investments, para lumaki yung number of benefits.
Abay, hindi nga nila inaano eh. Hindi nga nila kahit kailan sinabi na mag-i-increase ang benefits until after sumabog ang issue na ito. So tama, sabi ni Ma'am Christine, nakalimutan kong banggitin. Walang dignity sa bleeding gums and empty shell. At saka kahit yung dun sa sa parang may pulbos siya dun sa kanyang ilong or upper lip. Hindi rin sinagot yan. So sa drug test issue, hindi niya sinasagot din, nagsasalita, dumudugo yung yung gums. Pagkatapos meron din siyang parang white powdery substance doon sa kanyang upper lip during one of the Independence Day celebration last year. So, hindi rin sinagot. Aba, ano yun, Mr. President? Can you afford na idedma kami? Yun. Ano pa? So, Maharlika funds. Anong petsa na? Ginawa ang Maharlika fund noong 2022 or 2023. Nakailang taon na. Nung first year, parang wala talaga tayong narinig kahit man ng pag-aaral ng investments. Ang only development na narinig natin in 2023 ay nagkaroon na ng logo. Ang Maharlika. Pagkatapos na nabalitaan natin yung malalaking sweldo nila. Pagkatapos nun, ang nabalitaan natin ay tinanggal na yung head ng Maharlika at pinalitan na ni Presidente Marcos. Mukha itong mga mukhang conveyor belt din yata ang magiging dito sa lakad dito sa Maharlika. Thank you kay Lexcam, kay Chris Dan, kay My Lola. Ano ba? So, PhilHealth, charter change. Diba? Charter change, although ito, this is a Martin Romualdez issue. Yung may nagkukunwari na, the people raw want charter change. Pero yung pala, it was Congress who was trying to manipulate us into approving the change in the Constitution that will allow the Congress to be the sole body, or the Senate to be the sole, either one of the houses of Congress to be able to propose changes in the Constitution kahit sila lang. Kahit Congress, ang House of Representatives lang, hindi kasama ang Senado. And as we have noticed in the past year or so, nagkakaroon rin pala, mahalaga din pala na mayroong Senado. Kasi nache-check ng Senado yung excesses ng House of Representatives and vice versa. Sabi ni Lex, People's Initiative daw. O yun na nga eh. Sinong niloloko nila? People's Initiative. Yung pala, pondo ng bayan ang ginagamit nila para sa mobilization. Hi, kay Jonathan. Sabi ni Miss Kai, dapat may list din tayo ng mga unanswered supposed accountability ng Pangulo. Oo, kaya nga eh. Ano ba to? Yung foreign policy niya, di ba dati, ang sabi niya, nung siya ay kandidato, friend to all, gagayahin daw niya, itutuloy daw niya yung KPRD. Bigas, 20 pesos ang kilo ng bigas, ipinangako nung siya ay tumatakbo bilang presidente. At yun mismo, itinalakay ni VP Inday sa isang interview niya, na nandun siya nung pinag-uusapan ni BBM with one of his campaign advisors. Sabi, sige, ipangako pa rin natin yung 20 pesos na bigas. Ang sabi ng mga dalubhasa, hindi pwede sir, hindi kakayanin yan. Either kawawa yung farmers or kawawa yung mga tao. Either way, gagastosan natin yan. So, hindi feasible. Pinangako pa rin niya. Sabi ni VP Inday, yan ang presidente. Alam niyang di niya matutupad, nagsinungaling siya at ipinangako niya yon, thinking na pag presidente na ako, di naman daw siya masisingil. Di siya masisingil. Well, he was wrong. Crime. Tumataas pa rin ang crime rate. Anong sasabihin mo sa mga pamilya? Dedma. Bakit kaya?
Ang tingin ko dito is because crime hits the poorest of the poor first and last. Sila talaga ang tinatamaan ng krimen. And crime, makes all of us poor. May peace and order situation. Nagkakaroon ng issue with foreign investors or even local investors. Nagko-project tayo ng instability. Who would want to invest in a country that seems unstable because of its crime rate? So, crime, bigas. So, where are we so far? Charter change, Maharlika Fund, PhilHealth Fund, plunder ng 2024 and 2025 budgets na kasalukuyang nasa Korte Suprema. Hi, Miss Mary Ann Springstead. Hi, Miss Marlene. Okay, ano pa yung mga recent? Yung, of course, yung pagpahahatid kay PRD sa ICC. Ano lang ang sinagot niya? Well, we have to comply kasi with our international obligations, lalong-lalo na dito sa Interpol. Hala, hindi naman nire-require ng Interpol na i-turn over natin yung isang tao na to court whose jurisdiction we are still questioning. Uy. Oh, agrikultura, ay kasama na yun sa bigas. Etong Tantoko incident, yung Tantoko death, meron ba silang sinasagot? Anong sinasagot nila? Through the trolls sila sumasagot, so nagmimistulang spokesperson nila yung mga trolls. Nickel mining, wala din siyang reaction, tahimik na tahimik, ayaw niyang ipaalala sa mga tao na siya yung proponent na hindi na tayo mag-export ng nickel. Nang sa gayon, dito na pumunta yung mga trabaho sa refining, sa paggawa ng mga byproducts, wala. So, yun, ang dami pang issues. Hindi natin sinasabi na mayroong distractions. Ang totoo niyan, ang dami nilang mali, ang dami nilang issues, at hindi nila sinasagot. Ayun, dagdag, naggastos ng pledges po noon, ni isa wala akong nakitang nag-invest. O ilang bayan ang pinuntahan niya? Belgium ba? Umpisa na natin. Indonesia, Singapore, New York, Belgium, Switzerland, US, 2 beses. US, New York pala kasama na nun. Nag-F1 siya, so twice pala. Ay, 3 beses ang Singapore. Ang dami niyang pinuntahan. At ang claim niya, binibenta ang Pilipinas as a destination for foreign direct investments. Hanggang ngayon, ano sir, nasa na ang accomplishment report? Wala. Ordinaryong paslupang mamamayan, kailangan ng accomplishment report Tapos liquidation. Kayo ba sir? Kamusta ang liquidation ninyo? So, wag nating kakalimutan. Ito ang advantage na nakakapag-usap-usap tayo dito sa social media. Paalala natin. Ano sir, kala nyo nakalimutan namin? Kala nyo nandyan ng flood control lang ang issue? Hindi namin nakakalimutan ng PhilHealth, yung national budget, yung mga paayuda ninyo, yung Maharlika na hanggang ngayon wala pa rin tayong nakikita, yung bad investment sa GSIS, yung mga pangako tungkol sa supply and logistics system sa agrikultura, yung bigas, yung mga trolls na pinapadala ninyo, charter change, rising crime rate, ulitin ko, rising crime rate, ulitin ko ulit, rising crime rate. Puro kayo deadma. Every time may rising crime rate, meron kayong ihahampas na naman sa mga Duterte. Kidnapping or yung sa ICC, matapos mo kaming linlangin at sabihin pa ulit-ulit na wala naman jurisdiction ng ICC, hindi tayo naniniwala dyan. Anong ginawa mo? Pinadala niyo si PRD. Kamusta naman ang Tantoko case? Kamusta ang nickel mining? Kamusta naman ang drug test? Di ba? So, tuloy-tuloy lang po tayo.
Iko-call out natin kasi itong gobyernong to, high living sila sa pera natin. Ayan, tuloy, ginagaya sila ng mga nepo babies. Maraming Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.